Ika nga, ang ating pong pagsubok ay katulad po ng bagyo, mga unos. Na kung ating titingnan na yung pag dumarating yung bagyo, lalo na pagbaha, di ba? Yan po ay, ang unang-una ay makita natin yung ating pagsubok ay katulad ng isang kalamidad, di ba? Na ito po yung pwedeng sabihin natin na isang aksidente na mangyayari sa buhay natin na hindi mo inaakala na mangyayari. Ganun po yung pagsubok. At pangalawa, makita natin ang pagsubok ay hindi lang po ito ay yung storm, yung bagyo, unos, ito rin ay unos ng pagbabago. Di ba? Dumarating yung mga pagbabago na hindi mo inaasahan. Nawalan ka ng trabaho. Di ba? Nawalan ka ng mahal sa buhay. Yan yung mga halimbawa ng unos na ating dinadanas. At yung pangatlo na unos ay yung unos ng karabang sa yung unos na yung parang wala ka ng malulusutan, hindi mo alam kung sa kalulusot. Parang ikaw kung baka sa ikaw ay confinement, hindi mo na alam kung katulad ng hindi mo na alam kung saka pupunta dahil wala ka ng Yan po yung mga pangyayari sa buhay natin na kinakailangan natin ang presensya ng Diyos. Ito po ang ating topic sa umagang ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Yan po yung ating yung ating pong ang ating pong text ay sa Isaiah 43 verse 2. Yan po, no? Isang verse lang po yan. Nilang tayo po lahat magsitayo. Basahin po natin. Yan. Ang sabi dyan, sabihin po natin basahin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Tayo sandaling manalangin. Salamat Panginoon sa panibagong araw na ito na muli mo kaming binigyan ng panibagong buhay, ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa nagdaang isang linggo na kami ay inyong ginabayan, iningatan at binigyan ng talino sapagat ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Salamat po sa iyong pag-iingat at muli kami narito upang sampayin ka sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo kami na amin pong i-focus ang aming kaisipan, ang aming damdamin o ang aming buong pagkatao. Namin munang isantabi ang mga bagay-bagay na maaaring makahadlang sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Patawarin mo kami kung kami may nagawang kasalanan. Ito po aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Yan. Diba? Kung ating pong yung trials o pagsubok, sabi nga din sa 1 Peter, sa James, di ba? Sa James 1:2, ibang-ibang klase na pagsubok. May pagsubok na galing sa Diyos at maaaring ito ay sa iyo mismo galing. Personal trial. Bakit ko po sasabi na personal trial? Bakit ko sinabi? Dahil ikaw ang gumawa ng pagsubok mo. Ikaw ang nagdesisyon na subukan yon sa sarili mong solusyon, hindi sa solusyon ng Diyos. Tama ba? Mag-agree ba kayo? Meron bang subukan natin dumarating yung ganung pangyayari na yung sarili natin yung ating tayo nagbibigay ng solusyon? Madalas, di ba? Kaysa ang ating Panginoon. Sa ating pong verse, balikan ko lang yung sa English. Mga ito po sa English yan eh. Ayan. Sabi dyan, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flame will not consume you. Ang ang background nito mga kapatid sa Panginoon, ang bansang Israel sila po ay na-captive sila. Dinala sila sa lugar ng Babylon. Hindi nila lugar yon. Kung ikaw ay dadalhin sa isang lugar na hindi ka naman tiga doon,
ano kaya ang magiging experience mo, damdamin mo? Dadaling ka sa Russia, bibiyagin ka doon. Anong klaseng pagsubok yun na madadanas mo doon? Hindi mo alam kung ikaw ay mabubuhay pa. Di ba? O daling ka sa Saudi na hindi mo lugar. Ay kakaptive ka doon. Ano ang damdamin mo? Mahirap, di ba? Mahirap doon. Wala kang kamag-anak. Wala kang tatawagan ng mga ano mo. Kaya itong bansang Israel, sabi ng Panginoon sa kanila, ikaw man ay lumakad sa mga pagsubok, sa mga ano ng tubig, ay hindi kita pababayaan. Yan. Ang una pong point natin ay ang pangakong presensya ng Panginoon. Yan po yung ating unang po. Ano po sabi diyan? Ang pangako ng Diyos na sasamahan tayo sa gitna ng ating mga pagsubok. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. Ang tubig po ay simbolo ng pagsubok. Kapag dumadaan ka sa maraming problema, mararamdaman mong nalulunod at hindi ka makahinga. Ayan, di ba? Parang nasubukan niyo na bang na naligo kayo sa dagat o sa na akala mo kaya mo? Ayaw, hindi ka na malunod. Meron ba sa atin dito na sinubukan niya? Sinubukan niyo na ba? Wala pa. Mukhang takot tayo malunod, no? Kaya sabi po dito, ang pangako ng Diyos ay kapag ang tubig ay nagbabanta na lulunurin ka. Ang Diyos ay naroon upang sagipin ka. Kung ating pong titinan yung pangyayari po sa buhay ni Moises, nang siya po ay inutusan ng Panginoon na yung bansang yung Israelite na nasa Egypt, na alipin ng mga Egyptian, na sabi niya na sila ay kanyang pangunahan para lumabas doon sa bansang iyon. Sapagkat doon sa Egypt, ang ginagawa sila ng mga Egyptian, pinapahirapan sila. Pinagtatrabaho sila. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng marami silang ginagawa doon na inuutos ng bansang Ehipto. At nang sila po ay mahabang story po to, nang sila po ay kasi maraming beses na lumapit si Moises para sabihin kay Pero na sila ay palayain na. Pero hindi pa rin, marami ng doon. Dito sa Exodus 14:21, ito po yung hinahabol sila, di ba? Hinahabol na sila ng mga kasi alis na sila, punta na sila sa Promised Land. Hinahabol na sila ng mga sundalo ng mga Ehipto. At nang sila ay malapit na dun sa dagat, parang parang baka sa wala ka nang lalakaran. Paano kaya wala ka nang lalakaran. Andiyan na yung nandiyan na sila. Kung ikaw ganun, anong gagawin mo? Ha? Dagat yan, makakatawid ka sa dagat. Di ba, tatakot ka. Pero, ano ba ang nangyari? Doon sa tingnan po natin, sa Exodus 14. Ano ba ang nangyari sa kanila? Diba? Ang ginawa ni Moises, yung kanyang tungkod, anong ginawa niya sa tungkod? Pinang niya doon sa dagat. Ginawa niya. Tapos, ang nangyari, nahati yung dagat. Isang miracle. Diba? Isang milagro yun. Kaya kung napanood niyo yung Ten Commandment, nandun yun, yung na yun. Yung napakaganda ng pelikula na yun. Paano yung dagat ay nahati at doon sila ay nakatawid sila. Nakatawid sila. Dahil nandun ang presensya ng Diyos sa buhay nila. Bagamat sila ay makapasaway, pero ang Diyos ay naroon pa rin sa kanila. Nakatulad natin, na bagamat may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nagiging pasaway, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nandun pa rin ang Diyos. Patuloy tayong inaabot sapagkat tayo ay kanyang anak. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, hindi kanya lulubayan. Kung ikaw ay walang relasyon, ay walang mangyayari sa iyo. Tanging may relasyon lang sa Panginoon. Kaya nang tumuwid sila sa dagat, dahil po ito po ay hinati ng Panginoon.
Walang imposible sa Panginoon. Sabi diyan, sa pangalawa, ang pagtawid sa mga ilog at hindi ka nila aapawan. Hindi ka nila aapawan. Ito ay isang bagay na harapin ang mga antas ng tubig na tumataas sa iyong ulo. May mga ilog na gumagos ng malakas na kaya ka nitong tangayin habang iniisip mo pa rin makatawid ka ng ligtas. Sino ba dito ang nakaranas na nakapunta sa ilog? Diba sa mga probinsya may ilog? Yung mga ilog doon. Diba? May maraming bato, maraming ano doon eh. Iba doon ka naglalabay sa ilog. Diba? Nakaligo na ba kayo sa ilog? Nakaligo na kayo, no? May mga ilog sa buhay natin. Sabi niya, may mga sitwasyon sa iyong buhay na parang malalaking ilog na nagbabantang tangayin ka. Tatangayin ka, mga problema, matatangay ka. Mapapadala ka sa problema mo. Pero, makita natin dito na muling tumawid. So, maganda ni Joshua ang mga Israelita. Sa Joshua chapter 3, 13 to 17. Diba? Ano po ang nangyari dyan? Dala-dala nila yung Ark of the Covenant at sila po ay tatawid. At may tendency na ang ilog ay tumataas. Diba? Tumataas yan eh. Tumataas yung ilog. Pero nang sila po ay, makita natin doon, nang sila po ay tumatawid na doon sa Jordan River, makita natin na yung tubig po ay naka-ano lang. Naka-steady lang. Ito naman ay isang miracle. Isang milagro na naman. Bakit? Dahil nandoon ang presensya ng Diyos sa mga buhay nila. Kaya kung tayo po ay dumadaan na parang ikaw ay kung baka sa ano ay ano na boundary na yung ano mo, yung boundary ka na, wala ka nang mapupuntahan. Ikaw ay lunod na, parang malulunod ka na, parang hindi ka na makaano. Pero ang Panginoon ay nandiyan sa atin. Diba? Kaya kung titingnan natin sa Joshua chapter 3, 13 to 17, sabi diyan, kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanang tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ang pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. 14. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanang tipan, umalis ang kampo, ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanang tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Saritan. Samantalang agos ng pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran, na natili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambahayan ng Israel. Ngata nyo? Dahil sa presensya ng Panginoon, hindi sabihin yung ilog doon, kasi tumataas yung pag panahon ng tag-ani. Tumataas yun eh. Pero doon sa sa pangyaring iyon, makita natin, ang Diyos ay nasa kanilang presensya. Kaya mga kapatid, naranasan nyo ba na kumilos ang Diyos sa buhay nyo? Wala pa, pang sa Atilustin lang Naranasan nyo ba na kumikilos ang Diyos sa buhay nyo? Sa mga pagsubok na dinadanas natin. Kasi kung hindi mo ito nararanasan, maaring wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo siya tatay. Iba ang tatay mo. Tatay ng mundong ito, si Satanas, ang tatay ng mundo. Kaya, nakita natin ito mga kapatid kung paano ang mga Israelita tumawid sa dagat, sa ilog, pero hindi sila nalunod. Dahil ang presensya ng Diyos nasa mga buhay nila. Kaya kung tayo po ay talagang nagtitiwala, naniniwala na tayo may Diyos,
o hindi tayo dapat matakot sa mga unos, sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Yan po yung mga kapatid. Pero pag dumarating po yung ano kasi, pag meron na tayong mga problema, parang ano ka na nawiwin ka na. Hindi ka alam kung sino lalapitan mo. Sino kaya malalapitan, mautangan. Di ba? Imbis na dapat sa Diyos ka muna tumawag, pray ka. Lord, sino ba ang gagamitin mo para itong aking problema ay magbigay ng solusyon? Diba? Hindi lang po yung unang punto, hindi lang yung ano, kundi pangalawa po mga kapatid, ito yung tinatawag na ang pangakong proteksyon ng Diyos. Yeah. Ang proteksyon ng Diyos sa gitna ng panganib. Ang pangako ng Diyos na protektahan tayo kapag tayo ay dumadaan sa tubig at apoy. Diba? Ano po, makita po natin dito yung pangalawa, ang katiyakan ng proteksyon ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating lakas o kakayahan. Yan. Hindi po ito nakasalalay sa atin, kundi sa ating Panginoon. Tingnan po natin dito yung halimbawa ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12, verse 9. Tingnan po yung mga Bible dyan. 2 Corinthians 12, verse 9. Sabi dito ni Apostle Paul, ganito ang kanyang sagot, ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang background po nito ay sa verse 8. Sabi diyan, 3 beses kong dinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Yan. Ito po kasi si Apostle Paul. Ito po yung ito yung thorn in the flesh. Ito yung pangyayari ng kanya pong na-encounter ng Panginoon sa daan ng Damasco. Kasi bago siya napunta doon, kanya pong pinag-uusig ang mga manampalataya noon. Doon niya nakatagpo ang Panginoon. At doon siya po ay nabulag dahil sa liwanag na kanyang na kita niya. Nabulag yung kanyang mata. At yung pagkabulag niya, yung pagkalabo ng mata niya ay hindi na po naalis. Di ba sabi dito, ilang beses yung pinag-pray? Ilang beses? 3 beses. Kaya kung tayo ay may ganong sitwasyon, na meron tayong mga pinapanalangin sa Panginoon, na hindi pa rin sinasagot ng Diyos, siguro hindi niya kalooban. Kaya huwag natin ipilit. Kasi tayo, makulit tayo eh. Sabi nga, ayaw ng Panginoon eh. Diba? Pero kung gusto talaga natin, may mga pagkakataon na pwedeng sigurong ibigay ng Diyos. Pero bahala ka doon sa consequence. Diba? Pwede yun eh. Parang sa para sa ating mga magulang, sa mga tatay, mga magulang. Diba? Pag yung anak natin ay mayroong gusto na bagay, pero alam mo, bilang magulang, alam mo na makakasama sa kanya yun, ibibigay mo pa ba? Ibibigay mo pa ba? Diba, hingi siya ng baril. Tay, bigyan mo akong baril yung totoo, yung pumuputok. Bigyan mo lisensya. O paano kung nakapatay yun, nakabaril? O di, madadamay ka pa. Kasi anak mo yun, ikaw nagbigay. Diba? Ganun ang ating Diyos. Hindi siya magbibigay sa atin ng mga bagay na ating ikasisira, kundi katotohanan ng Panginoon yung mga bibigay niya sa atin. Ang gusto ibigay sa atin ng Panginoon ay yung best. Hindi yung hindi magandang bagay. Kaya, ang protection ng Panginoon, makita natin dito na hindi siya ng Panginoon. Ang kanyang lakas ay galing sa Panginoon. Sabi niya, tapat na yung aking lakas na ibibigay sa iyo. Kaya magpatuloy ka lang sa buhay na yan, sa buhay mo kung anong sitwasyon natin sa buhay ngayon. Magpatuloy lang tayo mga kapatid. Huwag tayong, hindi porket ibinigay ng Diyos, titigil ka na mag-pray. Ganun ba tayo? Hindi na ako magpe-pray? Kasi hindi naman binibigay eh.
Di ba? Ganun ba tayo, mga kapatid? Dapat hindi tayo ganun. Dahil alalahanin natin ng pagtugon ng Panginoon sa prayer, maaring oo, maaring hindi, at maaring maghintay ka. Yan lang po yun. Yes, no, and wait sa kalooban ng Panginoon. Last point po, ito po yung tinatawag na ang pangakong provision ng Panginoon. Ano yung provision niya sa atin? Sabi diyan, kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Ang Diyos ay nagbibigay ng paraan upang tayo ay magtagumpay sa mga pagsubok na ating hinaharap. Makita po natin ito yung halimbawa ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ito pong mga Hebrew ito, nang sila po ay nasa Babylon, ito nga yung captive nga sila sa Babylon, sila ay, ng hari doon, gusto ng hari doon, na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay mga kung makasano sila ay mga believer, kamukha natin. Diba? Dadaling ka sa bansa na sumasamba sa mga hayop. Inuutos sa'yo, sambayin mo yung elepante, sambayin mo yung kabayo, sasambayin mo ba? At may utos doon na pag di mo ginawa, ikaw ay itatapon sila itinapon sa pugon. Pag sinabing pugon po, mga kapatid, ito po ay mainit to, no? Yung sa lutuan lang ng shilling ganun mo lang, masakit na. Ito, nandun sila sa loob ng pugon. Ilalagay ka doon. Ipinatapon ng hari sa pugon, ngunit sa halip na sunugin, napansin niyang may 4 na tao sa pugon. Siya ay nataranta at napansin na ang ika-4 na tao ay kamukha ng anak ng Diyos. Kita niyo doon? 3 lang yung inilagay doon sa pugon, pero nakita ng hari, parang may isang doon. Parang may kasama sila. May kasama sila doon sa loob ng pugon. Pero po ano po ang nangyari, mga kapatid? Tingnan po natin sa Daniel. Daniel, alam mo ba yung Daniel nyo? Hindi po hindi po yung sa Bagong Tipan, Daniel chapter 3, 25. Basahin ko lang po. Daniel 3:24. 25 po. Sabi po dyan, mga kapatid. Daniel 3:25. Ito. Ayan. Tingnan po natin dito. Verse 24. Tuloy po natin dito sa siguro doon sa 19 para 19 to 25. Namulang mukha ng haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Kita nyo, 7 ulit na init. Siguro napakatinding init nun. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panglabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy dahil sa maikit ang utos ng hari na patindi ng init ng pugon. Lumalabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumaksak sa nagalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Kita nyo? Namatay yung mga nagdala doon sa pugon. Nasunog sila. Sabi ng hari, bakit tila ata 3 lang ang nakalagay doon na bakit naging 4? Nandun ang presensya ng Diyos sa kanila. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, kung tayo ay dumadanas ng matinding problema,
na ikaw ay pinabadaan ng apoy sa matinding problema, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Sigurado yan. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Tayo lang po kasi ang ang nag-aano sa ano natin sa sabihin, gumagawa ng solusyon sa problema natin Hindi natin inaano ang Panginoon na kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Pero makita natin dito kung paano ang Panginoon sila ay protektahan sa kanila pong dinadanas na matinding problema nila, di ba? Ikaw kaya ilagay doon, tayo kaya ilagay doon sa pugon. Ano? Susunod kaya tayo? Utos ng hari yun di ba? Pag utos ng hari, hindi po yun dapat. Hindi po yun nababali ang utos po ng hari. Kaya mga kapatid, yan po yung sabi niya ng ating Yan. At hindi lang po yan, si Haring David rin ay nagsabi siya sa awit 23, ito na po natin. Si Haring David, sinabi niya sa awit 23 verse 4, "Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito." Ba? Alam natin na si David, bago siya naging hari, siya po ay pastol. Nag-aalaga siya ng mga tupa. Yan ang trabaho ni David bago siya naging hari. Ba? Yan ang gawain ng mga shepherd. Yung mga tupa ay sabi nga sa verse 1, sila po ay dinadala dun sa magandang pastulan, sa matataba yung mga damo, kakain sila doon, tapos pinapainom sila sa ilog o sa tubig na hindi siya gumagalaw. Talagang lang yung yun, sa matabang tuban dinadaan nyo. At dito sa may mga kasi na dumadaan sila doon sa Valley of the Shadow of Death. Parang may mga lobo, may mga maaring yung mga shepherd doon, ay mga sheep ay pwedeng yung patayin, kainin. Pero sabi din ni David, lumakad man ako sa lilim ng kamatayan sa mga pagsubok ng aking buhay, ay hindi ako matatakot. Bakit po? Dahil kasama niya ang Panginoon. Sabi dito, ang kanyang pamalo at ang kanyang tungkod ay inaaliw ako ng mga ito. Ito yung provision ng Panginoon. Diba? Kasi itong pamalo at yung tungkod, meron tong purpose. Yung pamalo, ito yung mga pag may mga nag-aano sa shepherd, at mga sheep, pag mayroong nag-aano, papaluin niya. Hindi lang yon, hindi lang sa mga masasama yung ginagawa ng shepherd, kundi mismo sa shepherd, sa sheep mismo. Pag pinapalo niya kasi yung mga tupa, mga dam. Pinapalo niya yung mga tupa pag pasaway, pag hindi na. Tapos pag naman sila, yung tungkod naman, pag sila ay yung nahuhulog, naliligaw, kinakapit, kinakawit. Di ba? Kaya kayang gawin sa atin yung Pastor Leonard yun? Ikaw, naliligaw ka na. Kukuha siya tungkod, hilain leeg mo. Gusto ka nga, pasaway ka. Okay, gawin sa atin yung gusto nyo? Pasaway ka, lagi kang wala. Kaya, nakita natin dito mga kapatid, na si David ay talaga nandun yung tiwala niya sa Panginoon. Kaya nga siya tinawag na a man after own God's heart. Si David po. Kaya yan po yun. Kaya ang presensya ng Diyos sa ating pagsubok ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ano po yung ating yung ating konklusyon. Ang kahalagahan ng presensya ng Diyos, kailangan nating maunawaan na hindi tayo nag-iisang umaharap sa mga hamon ng buhay. Hindi tayo nag-iisa. Di ba? Parang namatay ni Presidente yun Si Noynoy. Hindi ka nag-iisa. Di ba?
Pangalawa, ang proteksyon ng Diyos, hindi tayo dapat matakot sa ating mga pagsubok. Kaya huwag ka matakot. Huwag tayong matakot. Sabi nga nila, ang takot ay nasa isip lang. Totoo ba yun? Ang takot ay nasa isip lang. Pangatlo, ang provision ng Diyos, magtiwala sa mga pangako ng Diyos sa halip na sumuko sa takot. Kaya huwag tayong susuko sa mga unos ng ating problema. Unos ng, sabi ko nga kanina, diba, sa introduction, kalamidad, pagbabago, at yung parang wala ka nang mapupuntahan. Huwag kang matakot doon. Huwag tayong sumuko. Anong ating aplikasyon? Biyan, anuman ang mga pagsubok na maaari nating harapin, meron tayong katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos at binibigyan tayo ng kalakasan upang malampasan ang mga pagsubok na darating sa atin. Diba? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok doon na hindi natin kayang malampasan. Gagawa ang Diyos ng paraan para tayo maka-alpas doon sa pagsubok na yun. Amen ba? Magtiwala ka sa sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, bawat araw makakatakbo tayo ng kaaliwan sa pagkaalam na ang kanyang presensya ay nauna sa atin na ginagabayan tayo sa bawat pagsubok at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Diba? Na hindi kita iiwan, hindi kita babayaan. Hebrews 13 verse 5. Yan po yun. Yeah, sabi na dito, quotation, ng dalawang quotation ni John Piper at saka ni Charles Stanley. Sabi ni John Piper, our God does not promise that we will not face trouble, but He does promise that He will walk through them with us. We are never alone in our struggle, trusted. Yan. Sa Tagalog, Tagalogin ko ba? Hindi pinangako ng Diyos sa atin na hindi tayo harap sa mga kaguluhan o problema. Kundi, sabi niya, pinangako niya sa atin na siya ay kasama natin sa sa ating mga problema. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdadaan ng problema. Sabi naman ni Charles Stanley, when we walk through trials, remember that God is not only with us, but He is also working in us, preparing us for greater things. Yan. Agree ba kayo dyan? Na gumagawa ang Panginoon sa mga buhay natin. Kumusta po mga kapatid? Gumagawa ba ang Diyos sa buhay nyo? Na-experience nyo ba? Kasi kung ito lang po yung ating ma-experience, yung lagi tayo nakababad sa salita niya. Lagi tayo naka-depend sa Panginoon. Kasi kung iiwalay ka doon, kung iiwalay ka sa Diyos, hindi mo ito mararanasan. Kaya bawat problema natin, ang ating Panginoon ay alam niya yun. Walang lingid sa Panginoon. Alam niya. Alam niya nga, sabi nga niya, alam niya yung bawat nalalaglag sa ating mga buhok. Alam niya. Ikaw, alam mo ba? Na may nalalaglag na buhok ka? Pero ang Diyos alam niya. Kaya alam ng Panginoon, ang numan ang pinagdadaanan mo ngayon, alam niya. Kaya huwag kang susuko. Kasama mo ang Panginoon sa mga problemang yan. Yeah, patuloy lang tayo mga kapatid. Patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ng kanta, magtiwala ka at sumunod. Trust and obey. Hindi pwedeng nagtatrust ka, pero hindi ka nag-obey. Diba? Kailangan kasama po yan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan. Alam po namin na lagi kang nandyan, na patawarin mo kami kung sa mga panahon na kami ay gumagawa ng aming sariling solusyon sa aming mga problema. Tulungan mo kami na laging magtiwala sa iyo, sumunod sa iyong mga salita. Tulungan o Diyos, na katulad ng mga ng Israelite, magama sila ay may mga
maaring sila ay hindi sumusunod sa iyo, pero naroon pa rin yung pagmamahal nyo, pag-iingit nyo sa kanila. Kaya ganoon din po kami, O Diyos, tulungan mo kami na sa amin pong patuloy na pamumuhay sa buong araw na isang linggo ito, kundi habang kami nabubuhay, ay kami magtiwala sa iyo. Tutulungan mo kami sa mga pagsubok na darating sa aming mga buhay. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Jesus at sa patnubay ng Espiritu. Amen.